And I feel bad for the generals, and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Wala naman. Nag-adjourn sila sinidi. Ang calendar natin pwede pa hanggang Friday. Hindi naman nila tinuloy yung session ng Thursday, Friday. Sasabi nilang mga gusto nilang ipase. So ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba Double ang standard. sinasabi, iba ang ginagawa. Correct. Press con ho nitong si Senate President Alan Peter Cayetano ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Ayun na nga, dito sa video na to, naku, marami hong nga ilinabas itong si SP Cayetano dito sa kanyang press con na to. Pero bago ho yan, meron lang ho akong gustong ipakilala sa inyo. Naku, pambihira talaga tong ating lover boy. Yan hong nakikita nyo na yan. Hindi ko kilala yung girl Hindi ko kilala yung girl. Kasi hindi ho tayo masyadong pamilyar sa buhay nitong si Erwin Tulfo. Pero yan daw hong bag na yan nitong Ali. Ano daw ho yan? Chanel. Nagkakalaga ng 300,000 piso. Pambira. Magkano ba talaga kamahal yan? Palakpakan nga natin. Grabe naman yan. Tingnan nyo naman ho, yung background pa lang at saka hindi naman ho natin mapagkakaila na talagang itong si Senator Erwin Tulfo base sa aking nakikita talagang may itsura yung Ali. May itsura yung Ali. Di ko alam. Ito ba yung mga rinitain? Isa ba siya sa mga... Hindi, basta tingnan lang natin. Huwag na tayo mag-speculate. Huwag na tayo mag-ano na kung ano-ano pa. Susunod. Naku, pambihira. Ito naman ho, Hermes. Naku, matindi to. 1.2 million naman ho ang karga-karga nitong Ali na to. Siguro parehas lang itong dalawa na to. Yung Ali dito sa larawan na to at itong Ali dito sa larawan na to. Sa tingin ko, iisang Ali lang tong dalawa na to. Pambihira naman yan. Talagang itong si Senator Erwin Tulfo, lover boy. Lover boy ho siya, lover boy. Ambassador ba naman ng Robas, di ba? My goodness. Hindi ka naman pwede maging ambassador ng Robas kung, di ba? Pambihirong yan. Ano ba sasakyan nila nito? Magyayati ba sila? Ito noon, magkano to? Ano ba tong bag niya na to? Hermes na naman ho, 1 million. Grabe, sa bag lang nung sa bag lang nung kasama mong babae, Senator Erwin Tulfo, baka pagka bininta na natin yan, mabayaran na natin ang utang na sambayanan. Para kailangan hata nating iprotesta to. Grabe naman yung bag na yan. Hermes, 1 million. Ibang klase naman pala talaga tong si Senator Erwin Tulfo. Ito naman, Lady Dior. Dior naman itong isa na to. 600 million. Ano ba to? Kamukha ba ng babae yan dun sa mga dalawang naunang picture natin? Ito, at saka ito, parehas na babae lang ba ito? Kasi sa sobrang daming kontrobersya ngayon itong senador na to, tayong nalilito na. Pero ang isa sa sigurado dito, talaga itong si Senator Erwin Tulfo, siya, dapat pangalan nito Erwin Tulfo, lover boy. Ano ho talaga siya? Mapagmahal ho itong si Senator Erwin Tulfo. Ilagay ko lang dito to para hindi na natin seguin mamaya para at least makita ng ating mga kababayan kung gaano kagara itong ang chika babes, gibong class. Chick boy pala tong si Senator Erwin Tulfo. Dito na lang si Erwin lagay ko dito yung dito kayong dalawa ng kasama mo dyan sa tabi ng Blue Ribbon. Pampihira naman. Kumbaga sila, mukha naman silang masaya. Happy couple, di ba? Happy couple ho ba sila? I-comment nyo ho sa baba. Kayo ba naman na magkaroon ng Chanel? Chanel na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Grabe naman yan. Dito tayo kay SP Cayetano. Game. Iko-connect ka na. And then kung makikita mo, although they're always doing a good job, it's all ad hoc at saka yung iba-ibang ahensya like say DSWD, they do a good job but they have a full-time job sa mga indigents at saka marginalized sa society. And the other thing is napakagaling na natin sa relief.
no, as long as we have the access to the area, no. Pero mahina tayo sa rehabilitation. So ang nangyayari, as soon as for example, napakalaking sunog dito sa Manila, but nangyari to sa Mindanao, so attention natin ay nasa Mindanao, which is right and good, but dapat may mag-take over ng grupo para yung rehabilitation dun sa mga nasunugan. So let's admit to ourselves that we will have what's the right number? 12 to 15 storms a year. We have volcanoes that are active. Then earthquakes or linugs are organic, if I can use that word, to our area in the world, no? So we really have to do better in not only the response and relief, but in the rehabilitation. I'd like to let you know where we are today. So all sides were saying na sana hindi maipit yung Senado. So early this morning or late last night, I sent a letter to our legitimate Secretary of the Senate. Legitimate because if you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear, ha? Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan niyan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? Si Bantug. So having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had a hearing kanina. And you have two Blue Ribbons Committee. Yan. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So ganun lang kasimple yon. So in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution that yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya
na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said that, mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings, I don't think all of us fully know the extent. So far nakikita lang natin yung mga videos, no. So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yan. Correct, priority yan. Saludo ha. Saludo dahil kung ano man yang mga pinagpaplanuhan na yan itong grupo nitong si SP Cayetano, dapat talaga nila hong ikonsidera yung nangyayari ngayon sa Mindanao dahil kawawa ho yung mga kababayan nating nahaharap ngayon sa napakatinding pagsubok dahil nga dyan sa nagdaang lindol. Pagpanalangin ho natin yung ating mga kasama dyan, mga kababayan natin dyan sa Mindanao, no? Grabe, talagang napakarami yung mga establishment ang gumuho, no? Talagang kung meron man ho kayong magkakaroon ng pagbibigay ng tulong, ang pinaka mapagkakatiwalaan ho talaga dyan, 110% SMNI ho. Kung gusto nyo magpahatid ng tulong, kahit tayo dito sa PH Update, baka kung magkakaroon ng drive, magkaroon ng donation drive o magkaroon ng pag kailangan nating magbigay, dyan ho tayo magbibigay dyan sa SMNI dahil yan ho talaga yung pagkakatiwalaan. At sigurado kayo, yung mga ibinibigay nyo ay makakarating doon sa mga naapektuhan ng napakatinding lindol na to. Huwag ho kayong magbigay sa GMA, doon sa mga ibang mainstream media. Hindi, wala akong kasiguraduhan. Sa SMNI ho kasi pagka nagbigay kayo dyan, automatic na. Automatic bukas makalawa makikita nyo ho meron ho talaga silang galaw. Meron ho talaga silang kumbaga yung kung ano man ang binigay nyo makikita nyo na makakarating yun dun sa mga pinagbigyan nyo. Kaya ho talagang pinagkakatiwalaan natin yung SMNI na yan. Pagdating sa kaperahan, number 1 ho sila dyan. Ika nga dahil nga ang pundasyon ng kanilang pinaglalaban at ang kanilang mga prinsipyo at paninindigan inuuna ho nila yung nasa taas. Kaya kung kayo ay magbibigay ay sa SMNI na. Sigurado makakarating doon sa mga gusto nyong mapagbigyan ng inyong mga donasyon o kung ano pa man. Sir, Yes. good afternoon po. Good afternoon. Dalawa lang sir, yung comment nyo sa resign call sa inyo and sabi po ng Malacanang Akala ko ba lihitin mo sila? Ba't pinagre-resign nila itong si SP Cayetano? Akala ko ba sila na talaga? Ba't kailangan pa niya mag-resign? Pambihira. yang kanina open si BBM na magpatawag na special session ng Congress. Lalo na po, nabanggit nyo na rin yung nangyari sa Mindanao kanina. And paano po yun kung magkakaroon ng special Unahin ko yung Congress? special session, okay? Yes po. So I had 2 communications with them sa Malacanang. And both cases, sinabi nila sa akin, hindi pa handa yung mga bills na gusto nilang ipapasa para dun sa uplift. So biglang nung nagpalit ang majority, biglang kailangan ng special session dahil may bills na. Actually, kung may official silang bills, dapat na i-file na yon para na-refer na sa committee, di ba? So sabi nila, inaayos pa nila. But having said that, kung bigla nilang naayos from the time I had discussions with them, may LEDAC, pinospone nila the day before, tinawagan ako ng secretary na head, and then sabi niya, sir, pwede ba ituloy bukas? Sabi ko, kayo nag-postpone, ready ako. Tapos hindi rin naman nila tinuloy. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami. Ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out, kaya nagkaroon din kami ng parliamentary tool na ginamit. Sinasabi ni Senator Lacson paulit-ulit, and I feel bad for the generals and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Wala naman. Nag-adjourn sila sinidi eh. Ang calendar natin pwede pa hanggang Friday.
Hindi naman nila tinuloy yung sesyon ng Thursday, Friday. Sasabi nilang mga gusto nilang ipasa eh. So ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba Double ang standard. sinasabi, iba ang ginagawa. Correct. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate Correct. President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Di ba? Sir, kung gamitin ng Malacanang itong nangyari sa Mindanao, No, patawag na Any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Yung ginawa namin nung bago matapos yung bago mag-sinedie is precisely because aagawin nila yung committees at kailangan matuloy yung hearing tungkol sa Blue Ribbon. Having said that, Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then tulong-tulong tayo. But aside from that, let's remember that the committees can continue to work. Nung pinauwi ni Senator Win, nung Thursday, yung mga empleyado, may Senate hearing pa si Senator Pia. So hindi totoo na hindi nagtatrabaho. Wala tayong dapat conflict kung may kailangan yung ating bansa. Whether it's legislation, whether it's a meeting na LEDAC, dapat tanggalin ang politika pagdating na ng I say politika, but it's an issue of graft and corruption. But what I meant is that it's a political issue vis-a-vis a more urgent. They're both important, but what's more urgent? You can postpone a hearing. You cannot postpone a rescue mission. You cannot postpone yung paghatid ng mga relief, di ba? And then, yun nga, hindi natin nararamdaman pa ng husto, pero the economic crisis is here. And every month until the end of the year, it will get much worse before it gets better. Because nga, tuloy-tuloy ang problema sa Middle East, di ba? So maraming tinatamaan dyan. Supply chain, presyo ng dollar sa peso, presyo ng diesel at ng gasolina, kakulangan ng fertilizer, taas ng presyo ng fertilizer, desisyon ng Vietnam at saka ng desisyon muna ng India kung bibigyan tayo ng magbebenta ng fertilizer, desisyon ng India at saka ng Vietnam kung magbebenta ng bigas o hindi, desisyon ng Indonesia whether mag-export sila ng coal o hindi. All of these are kumbaga sa relo are moving parts na walang makakahula o makakapredict. So in that sense, kailangang magtulong-tulong talaga yung ating bansa. Kaya naman nandun pa rin on the plate yung graft and corruption kasi kahit anong plano natin sa economic crisis, kung ninanakaw pa rin yung pera, then mahirapan pa rin tayo lahat. No? Yun ho talaga eh. Babaksak at babaksak ho tayo sa nangyayaring pagnanakaw sa ating bansa. No? Sa ayaw sa gusto natin, doon ang bagsak natin. Doon sa ginagawang pagnanakaw. No? Sir, Yes. sino po ang tatayong presiding officer sa impeachment trial? At may update po ba kayo sa... As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo. Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede na hindi independent yung Senate. Hindi pwedeng may hearing ka katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador, pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Ano pong rules sa pagpili ng presiding officer sa impeachment trials? They illegally amended the rules. They illegally had a session, 'di ba? So in due time, there'll have to be something that will decide, 'di ba? But in the same manner na ina-assert ni Senator Win na he's the acting Senate President kahit na walang legal basis whatsoever, I have to assert not for myself but for the truth and for the Constitution. But it's still 1 month eh.
'Di ba? At hindi kami nakikipag-agawan sa silya doon. So for example, yung Senate Secretary, dapat siya yung ngayon nag-aayos para diyan sa pre-trial. But nagte-take over sila Attorney Bantog. So we're doing it very patiently because nga we don't want the whole Senate to be affected, no? Paano po yun? Kanina si House Secretary General Sheloy Garafil, nagpasa siya ng manifestation ng House Prosecution Team kay Secretary Yes. Bantog pero hindi niyo po siya kinikilalang SecGen. Yes. Pero ang House Prosecution Team, si SecGen Bantog daw ay kinikilala. That's going to be a problem for at least a few days, maybe a few weeks, because we don't expect naman the Supreme Court to rule right away. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa, naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay dun pumapabor. Di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang eh. Pwede naman sabihin ng Malacanang, settle it among yourself. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo. That's why sabi ko sa inyo, if I'm wrong, they blame me. Kung tama ako, na from 24 gagawin 22, eventually 18 ang senador, tapos sasabihin nila 12 convicted na. Will that be a fair impeachment process? What will happen to the country if that happens? Then ang kasunod naman is CONAS. No? So give me a few days, pag-usapan natin yan, but let's focus lang dun sa nangyayari. No? But just to answer your question, it will be up in the air. That will be a legal question and we are in the right side. Okay. Sir, may we be clarified, yung arrangement na inaalok niyo po kay Senator Win, na dalawa kayong pipirma, ano po ang response ni Senator Win? Sulat around 12 o'clock na sinasabi kay attorney sa ating Senate Secretary Jose Luis Montales that you are no longer secretary and that Attorney Bantog and then that basically sinasabi na sila na. Yun din ang sinabi sa USAA but hindi first-hand knowledge, sabi chain of command. But wala nga sila sa chain of command eh. Kahit anong tingin mo sa rules, hindi nangyari yon. So yung pagwawala nila at pag-walk out nila kasi hindi pwedeng amendahan daw yung rule na ganon-ganon, binaboy nila yung rules on June 3. Diba? So that it's going to be a lingering question. Sorry, how do you treat that? Hindi pumayag si Sen Win sa arrangement na dalawa kayong pipirma sa documents? And paano po yung sweldo nung It's just like the civil rights movement sa US, di ba? From the Civil War until pinasa yung mga civil rights laws, etc., yung may batas ka, alam mo yung tama. Pero yung inaapi pa rin, yung mga minority, yun yung de facto. Di ba? So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Kailangan lumaban tayo doon. Kasi kung hindi, after this, all you have to do is to get one senator plus Malacanang. Hindi na 13 ang kailangan boto, 1 plus 1 lang. 1 plus Malacanang. Sir, so you will still sign? Paano yung mga... That is a practical question na hindi mangyayari because nga from the bottom paakyat dun sa office, di ba? Never naman nila sinurrender yung SP office. Hindi ko namang trinethreaten yung mga empleyado, di ba? But sila, inaano nila yung mga empleyado. Yung ginawa ni Senator Erwin tapos nag-sorry. Bad cop, good cop yon. Sadya yon. I-shock mo na yung mga empleyado, nakakasuhan ka, tawagin mo kung ano-ano. Tapos si Senator Win naman yung mabait. So kahit na nag-sorry siya, natanim na yun sa puso ng mga empleyado. Diba? Kaya nga sa akin, sa mga empleyado, it's a matter of conscience. Sir, so you gave up the signing? No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Sir, sorry, ano po ba yung extent ng arrangement na pinopropose po ninyo? Hanggang doon lang sa dalawa kayong magsasign? No, it was a first step lang kasi sinabi nila open sila. Hindi naman pala sila open. Di ba kasi sabi nila ayaw nila ng gulo.
'Di ba? Sabi nila eventually kailangan magsama yung dalawang grupo, one Senate tayo, 'di ba? But mukhang ang utos ng Malacanang, hindi, kayo lang. Kasi nga alam nila na even if we go to the Supreme Court ASAP, it will take time. So in the meantime, they're buying time until they either get one more member or whatever. How will you assert kung hindi darating sa inyo yung pipirmahan? Basta in any way I can. And it's just like yung example na binigay ko sa'yo, whether it's apartheid, whether it's civil rights, di ba? Doon tayo sa tama. Okay, thank you guys. Last, One last. Sandra. Sir, nabanggit niyo po kasi kanina yung Supreme Court. So are you referring to the one filed by the school teacher, Tayam, or meron po It's kayo always an iakyat sa option Supreme for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see kasi nauna na si Senator Win, nag-meeting na yesterday ata sa mga taga-USAA and yung kanilang inappoint na secretary at USAA, bagamat illegal, di ba, umikot na in every. As I told you, no, as a practical matter, ang matagal na naging Senate President si Senator Drilon. 'Di ba? Tapos si Senator Soto matagal din, more than 5 years, 'di ba? Si Senator Coco, Senator Mig, Senator Cheese, magkakasama sila ngayon eh. Ako naman ni isang empleyado, wala pa akong na-appoint eh. So sa practical matter din, sila ang mga ka-close. So syempre sila ang napakinggan. But I have faith in the Senate staff that they should listen to all sides, but I don't want to disturb di ba hindi civil war ang gusto namin. Ang gusto namin manaig sa Senate kung ano tama, kung ano mali. Thank you guys. Thank you. Yun, palakpakan ho natin itong si SP Cayetano. Ayun na nga ho mga kababayan, wala sa Senado kanina itong si Senator Rodante Marcoleta. Ay, nahanap-hanap natin siya. Ayun, nasa saganang mamamayan ho pala siya. Kaya naman dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay, doon sa nangyaring consultative meeting, hindi ho hearing. Pinagpipilitan kasi hearing. Hindi nga hearing yun, meeting lang yun. Itong si Eric Sylvester at ng kanyang mga tropang maletagang. Ito, panoorin ho natin, Senator Rodante Marcoleta. Game. Ano ha? Una, Sen, bilang isang senador po, ano ang naging reaksyon ninyo sa pangyayaring ito? Makwentuhan nyo man kami kung ano yung nangyari talaga kanina. Wala naman ako dyan eh. Yun na nga po, ho. Kaya lang, ang masasabi ko sa inyo dahil yung pagkaka-create ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Erwin Tulfo, ang sabi nga namin ay unauthorized, irregular, illegal, unconstitutional. Dahil ang pinagmulan niyan ay reorganization na ang nagpasya ay 12 lang na miyembro ng Senado. Sa mga tweet, hindi nila iginalang mismo yung saligang batas na kung saan ay sinasabi na magkakaroon lang ng pagkakataong mag-transact ng business ang Senate kung merong quorum. Opo. At ang basis ng quorum sa aming pagkakaalam, at ito naman ang talagang pinanindigan namin, ay 24 senators. Opo, Hindi ko mo nagtatago si Senator Bato de la Rosa o kaya naman ay nakapiit si Senator Jinggoy, ay inalisan na sila ng kanilang status bilang kasama naming mga senador. Nananatili po silang senador. Opo. Ang napakahirap kasi nating kalagayan ngayon, Kuya Benny, napapansin mo naman, napakarami ng mga katauhan ngayon na talagang sumasausaw dito sa pinag-uusapan nating power grab. Yun nga ho ang gusto namin itanong dahil sinasabi na maraming legal minds ang nagsabing sila po ang legal. Kayo po bilang abogado, paano po natin mapaliwanag yun? Dahil sila ba talaga yung Sila ba talaga yung abogado o yung pinakamataas na otoridad na dapat natin pakinggan? Ako, Kuya Benny, Sen, 24 na yung abogado na tanungan ko eh. 24 din ang sagot na. Ngayon, namumroblema ako kung paano ko lalagumin yung 24 na dahil kasagutan na yun, Sen eh. yung ganun hong sitwasyon hindi tuloy malaman ng tao
kung ano yung tama at mali talaga sa pangyayaring yan. Yun nga yung nakakalungkot, Jen, Kuya Benny, dahil Opo. sa napakaraming gustong magpaliwanag. Hindi mo naman malaman kung ano ang political motivations ng bawat isa. Pero yung karamihan sa kanila, alam natin sapagkat meron silang political colors eh. Ayun. May political leaning na Oo. tinatawag. Halimbawa, yung palaging nababanggit dito sa programang ito, yung ex-justice ng Korte Suprema, na hanggang ngayon ay pinipilit niya na sumang-ayon doon sa proposition na yung 12 ay sapat na para mag-constitute ng quorum. Ang binabanggit kanina ni Kuya Benny, yung nabasa niya sa dyaryo. Opo. Isang malapad na dyaryo na nasa page 2. Litrato ko pa nga eh. Ang pinaka-title, ito, anunsyo ito ha, hindi siya parte ng ano eh. Hindi siya balita. Advertorial siya. Advertisement siya, isang Yes. pahinang advertisement. Na sa aking palagay, ang nag-advertise nito, sapagkat itong simbolo ng Opo. ng IBP. Integrated ay Bar of the nandito. Philippines. Opo. Nakalagay dito yung Integrated Bar of the Philippines. Ito yung kanilang pinaka-title. Napakalaki. Pag binasa mo, Great Legal Minds Agree. Tapos sa ilalim ng malaking titulo na yon, The Senate leadership of Gatchalian is valid and binding. So, doon pa lamang sa pinakatitulo, Kuya Benny. Alam na, talagang nakalinyado. isipin, Dis. Oo. ito ay masyadong masasabi kong mapangahas na claim eh. Opo. Great legal minds agree. So pag binasa mo yung mga great legal minds na nasa baba, siguro mga 15 tao lamang ito na yung mga iba'y dekano ng mga College of law Law. schools ng iba't ibang lugar. Pero kung aakuin mo yun, sa aking palagay masyadong presumptuous yung kanilang opo. yung kanilang pagkiklaim ng ganon. Hindi lamang unfair sa mga kapwa ko abogado. Ako okay lang sa akin yun eh. Opo. Pero sa aking palagay yung nabubuhay ng mga abogado ngayon, tinatansyo ko mga 70,000 ang mga nabubuhay na abogado ngayon. Okay, opo. So, ibig mo sabihin, sinangguni mo ba yung 70,000 na abogado ngayon para lang makagawa ka ng isang Consensus na ng makakuha IBP, ka ng consensus na kakatawanin ng halimbawa ng 15 hanggang 20 sabi mo na 20 mga dekano ng mga law schools. Opo. Sila pala ang kumakatawan sa ano ba yung great sa Tagalog? Pinakadakilang Opo. legal na pangkaisipan. At silang lahat ay sumasang-ayon sa proposition na yung ginawa nung yung naganap na event nung June 3 na pinangunahan ni Senator Gatchalian ay talagang legal and binding. Ano sa palagay ninyo? Ayun nga po, Sen, actually meron din ako nakitang mga grupo at saka mga abogado na ngayon ay dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Marami yan, hindi na ako magbabanggit isa-isa. Pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang hindi naman sila tananong ng IBP na okay ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng IBP sa kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, Opo. wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Opo. Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong... Pinadala ko kunwari yung statement. Opo, ito stand natin. Okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no, siguro baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Halimbawa, ang problema, bigla na lang lumitaw noong June 4, 2026, yung isang statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Opo. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed
sa isang entity na ito nga, IBP, official statement nakalagay, pero nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Okay. Pero pinalalabas nila, IBP, official statement. Oho. Ngayon, kinakailangang malaman ng ating mga kababayan na meron pong regulasyon ng rules of court natin Oho. na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig yan, sabihin, no? lahat Oo. ng gagawin, lahat ng tuntunin, Opo. nakasalig dun sa Rule 139-A. Okay. Ito kasi yung tuntunin na kumakatawan sa IBP. Opo. Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang, yung bylaws ng IBP Opo. na may petsang 1974. Okay. Oho. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Oho. Una, yung kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters. Ano? Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP Sa pamunuan ito? ng IBP. Okay. Oho. At yung isa naman ay yung mga members ng IBP na maaaring sumama sa government service. Oho. At kung paano yung eligibility nila for election. Yun lang ang proposed amendments. Okay. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. Oho. So, meron lamang proposed revision Opo. doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, kumo hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement eh. Oho. Alam mo kung bakit? Yung Section 13 Opo. mismo ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court kakilala ng ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado eh. Okay. Opo. Ang nakalagay doon ay the IBP, sabi niya, is strictly non-political Okay. and every activity tending to impair its basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. May pagbumutay Sa mga tuwid, hindi sila pwedeng gumawa ng isang political statement. Oho. Ayon mismo sa tuntunin namin ng mga abogado. Opo. So, Section 13 yon, Rule 139-A. Okay, ngayon, maski sa IBP bylaws, Opo. na may petsang 1974, Section 66 dyan, ano? Opo. Oho. Ang sabi rito, public statements, no committee Oho. or member thereof shall publicly express any opinion or conclusion respecting the assigned functions or work of the committee without previous authorization from the Board of Governors or the Executive Committee. Oho. Ngayon, wala namang malinaw na ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee ng IBP. Opo. At wala rin namang committee na ang tawag ay Committee for National Communications na kung saan di umano nagmula yung IBP official statement. Oho. Ibig sabihin, meron na naman kumita dyan sa announcement na yan ng IBP. Pambihira, no? Pagka merong malaking issue. Sana, salita kami dito. Oh. Magkano ba yan? Wala pala yun. Walang committee ang ganun. Ilalim ng IBP. Walang committee ganon. At kapag kahit na may committee ganon, maliwanag dito na nilabag nila yung Section 13, Rule 139A Oho. ng IBP. Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Oo. Opo. Oho. Parang kung tawagin namin ito, Rules of Procedure. Ang mga abogado parang Biblia nila ito eh. Ito yung pinagmumula ng tinatawag na remedial law. Okay. Karaniwan ay kinakabisa yun, lalo na yung mga practicing lawyers. Kailangan kabisahin mo yun para pagharap mo sa korte, hindi ka naman masyadong Napag-iwanan. napag-iwanan. Kasi yun ang palang rules of court. Ngayon, kung ito ay alam nila, hindi dapat sila gumawa ng IBP official statement. At kung ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee,
makakalabag sila rito. Kung hindi naman pinayagan, bakit lumitaw yung IBP official statement? Sino ang promotor dito? Kaya maliwanag, tingnan mo dapat sana yung IBP, nung makita nila ito, teka muna, saan ang galing yun? Pinayagan ba natin yun? Kung pinayagan, nagkamali po kayo, baka magkaroon po kayo ng problema dahil ang sinasabi rito, is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Ibig sabihin, may kaparusahan po ito. Kung hindi naman ho nila pinayagan, ano hong gagawin nila? Ganun nga. Dapat tiningnan nila sino yung gumawa nito sapagkat ito ay inakala o ipinalitaw nila, ipinakita nila na nanggaling sa IBP. Dapat i-disown nila ito. June 4 pa ito Ngayon, lumabas itong binabanggit ko kanina sa'yo na nasa page 2 ng isang malapad na dyaryo, great legal minds, sabi niyan ganun. Agree. At malamang may nagbayad pa niyan kasi kung IBP na naman ang nakalagay roon Hindi, advertorial Natural, may bayad, May bayad yan. talaga po Hindi yan. Sapagkat, one page yun full page Ngayon, ito kaya ay papayagan ng katulad kong miyembro ng IBP na alam ko naman na hindi sila pwedeng gumawa ng political statement pagkatapos ginastos pa yung pera ng IBP para sa ganon ay isang pahinang Ng dyaryo, ng ang malapad, babayaran. Kung di ako nagkakamali, hindi bababa sa 150,000 ng isang... mahal din Tama pala po. yan Mahal yan. Mahal yan. Lalo na broadsheet. Baka mura pa yun broadsheet ito Ganun pala. Isang buong pahina ginamit nila at pati ang IBP, yung Logo. emblem na nga, yung logo ng IBP nandoon. Ibig sabihin, meron silang pagsang-ayon dito sa ginawa nilang advertisement na ito. Ngayon, anong masasabi nila kaya nito? Ayan, great legal minds agree na yung ginawa daw nung June 3 is valid and binding. Mabigat talaga, So, actually, tama binabanggit mo, Kuya Benny. Kapag ka nabasa ng pangkaraniwang, parang ang dating tuloy ba, ang galing kasi mga abogado pala ito sa buong Pilipinas, samahan pala nila. Tsaka mga leader nila nagsalita. Ganun ang dating sa amin, Sen. Pagkatapos, isang yung palagi nilang nagpapa-interview na ex-justice ng Korte Suprema, gumawa na naman ng sarili niyang opinion na ang basihan ng quorum ay 22 na lang dahil naka-PH si Senator Jinggoy at nagtatago naman si Senator Bato. Ganun ba? Ito yung mapanganib na pagbibigay ng opinyon na sa aking palagay ay hindi dapat nanggagaling sa isang naturingan pa naman na kung banggitin nila palaging binibigyan, ikinakapit siyang titulong Senior Justice. Associate Justice. Associate Justice of the Supreme Court. Kasi pagka gano'n at pinayagan nating tama yung kanyang opinion, pwede namang ipakulong kaming lahat pagkatapos wala ng quorum Di ba? Ganun talaga mangyayari doon, Halimbawa, mawawala ng saysay yung sinasabi sa aming rule, sa Senate rules, na para lang mapanatili o may balik ang quorum, merong may coercive power ang Senate Kaya nga merong arrest power So sa mga dito, ibig ba sabihin kung nakadetain yung isa sa amin, hindi pwede siyang ipatawag? Kahit na mga nakadetain na mga katauhan, mga personalidad, na ipapatawag Tsaka nangyari na yan. May mga pangyari na kung ganyan, di ba? Na kahit nakakulungin, nakatutupad bilang senador, Sen. Hindi kasi nawawala ang pagiging senador niya dahil nakulong siya. Saan niya ibabata yung opinion na dahil siya nakakulong lang? Bakit? Nakakulong lang, ibig ba sabihin, sinabi mo, guilty na yan? Hindi Wala pa naman, hindi pa nag-umpisa yung trial. Beyond reasonable doubt. Ngayon, ang talagang doktrina na inuulit-ulit natin ay kapag wala ang senador sa ating bansa, doon lamang outside siya ng coercive jurisdiction or power ng Senado. Pero pag nandito, nakakulong man o hindi makita, ay hindi pa siya nawawalan ng Ang sinasabi niya kasi sa Section 5 kanya ng plunder law, nagkakaroon kanya ng parang yung preventive suspension. Ayan,
at saka naman doon sa isang provision ng charter ng ombudsman, nagkakaroon din ng parang preventive suspension. Inaakala niya nang dahil doon, nai-strip na yung tao ng kanyang status bilang senador ng ating bansa. Para sa ganon, yung basis ng quorum, mag-iba din. Mapanganib yung mga ganong klaseng pagbibigay ng opinion. At ang matindi niya, sir, sumisitas pa po kasi ng mga naunang pagpapasa ng korte. Tapos, siyempre, yung mga tao na wala namang background sa legal, kapag ka narinig yun, sapagkat may taguri, no? Ganito ang ganito ang posisyon, ito ang nire-represent niyan, mapanganib talaga, Sen, kasi ang dating sa tao nun, kapag ka siya nagsalita, otoridad siya. Yun ang totoo, yun ang dapat nating tanggapin. Pero, ang nangyayari nga, disputable, debatable itong mga isong ito, at dapat mapiho talaga natin ng ating mga kababayan, sino ang nasa katotohanan, Sen. Di ba? Ganun nga eh. Especially sa mga taong masa na ang kaalaman pagdating sa batas ay hindi naman natin masasabing Limitado. wala, pero limitado. Well, iba po yung basa sa ganitong mga lumalabas sa pahayag at yung mga nakikita nila sa internet, of course. Di ba? So, ano magandang gawin natin para maiparating sa tao yung tunay talaga na nangyayari? Dahil naguguluhan na ho talaga yung tao eh. At ito yung pangamba ang idinudulot sa kanila. Hindi lang pangamba, higit pa roon dahil kapag nalito ang tao, hindi nila malaman kung alin ang kanilang pakikinggan. Alin ba talaga yung tunay na interpretasyon dito? Kapag naguluhan ang tao at hindi niya na mapaniwalaan kung sino yung tama, mahirap yun. Opo naman. So hindi niya malaman, ay sino talaga susundin namin dito? Gusto sumunod ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo, pero ang dami naman yung nagsasabi ng pamali at pinipilit na baluktutin kung ano yung tama. Halimbawa, kapag sinunod natin yung sinasabi niya, di halimbawa, naipakulong lahat ang mga kaya nang gusto nilang gawin ngayon, di na-dissolve ang Senate, gano'n ba yun? Technically, Nang dahil doon sa opinion na yun, na kapag ka nakakulong ka na, hindi ka na miyembro. So, pati yung Constitution ngayon, hindi na pwedeng sundan kasi sinasabi na sa Ligang Batas, majority of all its members. Kung tatanggapin natin So buburahin mo ngayon yung panggagalingan kung paano mo kukwentahin yung quorum at saka yung majority. Dahil nakakulong lang yung dalawa o tatlo. Well, tama kayo dyan, Sen. At ngayon, kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi Kaya sabi na siya, legal ka. Ayun na nga mga kababayan, tama ho yung sinabi na yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho tanga siyang bayan ng Pilipino. Naiintindihan ho nila itong mga kaganapan na to. Patuloy ho tayo sa pananalangin, especially sa mga kababayan nating apektado nung napakalakas niya lindol. Grabe, first day of school pa naman ho ng mga mag-aaral, no, sa buong bansa. Tapos ganito ho yung naranasan ng mga kabataan natin dyan sa Mindanao, especially dyan sa General Santos. Ingat. Nakita ko natin talagang yumanig yung mga bata, talagang gumagalaw ho yung pati yung sinisilungan nilang parang malit na kubo talagang bumaksak din ho yun. Panalangin ho natin. At kung sakali mong magkaroon ng donation drive, diretso ho tayo dyan sa SMNI. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Natin Pilipinas. Ginawa nila kanina ng tao ngayon. Una lang dyan. Legal kami.